Mga baboy kayo! Oh, yan talaga ang paglalarawan ni Dr. Lauren Badoy, mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa pamunuan ng Kongreso, mga kababayan, na hindi lang baboy tingnan pero hybrid pa ng buhaya, mga kababayan. Sabi ni Dr. Lauren Badoy, napakababoy ng Kongreso ngayon. Dahil bukod sa ang inaatupag nila ay pamumulitika kung paano nila gipitin ang kanilang mga kritiko, mga kababayan, ay bukod pa dyan, naglulustay pa sila ng pera. Akala sa kanila ang pera, mga kababayan, pinaghirapan nating buwis. Ganon-ganon na lang nila nilulustay. Na 100% nakakain lang ng mga buhaya, mga kababayan. Walang infrastruktura, walang trabaho, mataas na bilihin, lumaganap ang kriminalidad sa bansa, na mayagpag ang mga komunista. Tapos ang mga taong namumuno ngayon, mga kababayan, parang walang ginagawa. Diyos mio, animal. Panoorin po natin, ha. Pero bago po yan, mga kababayan, may ipapakiusap po sana tayo. Oh. Bihira lang po tayong nakikiusap, mga kababayan, ha. Ngayon lang. Oh. Suportahan po sana natin, mga kababayan, etong party list na Ipanaw Sambayanan ni na Atty. Busantog, Dr. Lauren Badoy, at ka Eric, mga kababayan. Kailangan po natin sila sa Kongreso ngayon, mga kababayan, eh. Wala pong nag-utos sa atin ito, mga kababayan, ha, na humingi ng suporta para dito sa Ipanaw Sambayanan. Kusang loob po natin ito, mga kababayan. Hindi po tayo binayaran ni Singkong Duling at hindi po tayo tatanggap. Ito, kusang loob po natin ito, mga kababayan, na manawagan ng suporta para sa Ipanaw Sambayanan number 18, oh, sa balota. Kusang loob po natin ito, mga kababayan, na manawagan ng suporta para sa Ipanaw Sambayanan. At hindi rin natin sila personal nakakilala, mga kababayan. In fact, baka hindi nga nila alam ang existence ng channel na ito. Pero, gayon pa man, suportahan po natin sila, mga kababayan. Dahil kaisa tayo, mga kababayan, sa laban kasama ang bayan. Kailangan natin ipasok ang tatlong ito dyan sa Kongreso. Dahil sila ang magsisilbing ating mga mata at tenga. Dahil alam naman natin, etong ating mga congressman ngayon ay mga bulag, pipi at bingi. Tiktom ang bibig, pikit mata, mga kababayan, sa mga nangyayaring kabalastugan dyan sa Kongreso. At tiwala tayo dito sa tatlo, mga kababayan, kapag maipasok natin ito dyan sa Kongreso, sila ang magsisilbing medium sa ating mga kababayan para malaman natin ang mga kabalastugan na nangyayari sa loob. Kaya simula ngayon, mga kababayan, hanggang sa Mayo, hanggang mag-eleksyon, araw-araw nating ipanawagan ang suporta para sa Ipanaw Sambayanan. Dahil kaisa tayo sa laban kasama ang bayan. Napakababoy ng Kongreso ngayon. Correct. Correct. Niniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay... Exhibit A, kung gaano kababoy ang Kongreso, mga kababayan. Etong impeachment ni Sara, best example na. Isipin nyo na lang, ha, gumastos ng bilyon-bilyon, mga kababayan, para lamang ipa-impeach si Inday para ma-disqualify siya sa pagtakbo sa 2028. Aside sa hindi patas yan, mga kababayan, gumamit sila ng kanilang kapangyarihan at pera para isagawa iyan. Mga baboy niya, di ba? Panakip, butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip. Halimbawa, yung PhilHealth bankruptcy. Ilagay muna natin ito dito sa sana yun. Ipanaw Sambayanan. Yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club, nag-express of concern over the... Yun naman talaga, mga kababayan, no? Kapag sumasabit sila sa kontrobersiya, wala silang ibang ginawa, mga kababayan, para pagtakpan yung issue. Awayin nila ang mga Duterte, kikreate sila ng issue, mga kababayan, para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga kasamahan. Dahil siguradong matatabunan ang mga balita laban sa kanilang mga kababayan, katulad ng PDEA leaks, o diba? Natabunan ang issue. 2025 GAA. Ito naman ngayon, mga kababayan, yung blanco sa GAA, tinabunan ng impeachment kay Sara. At kakampi nila ang media, mga kababayan, yun din ang ipofocus ng media. Yung Quadcom, di ba? Yun naman ang kanilang pantapat sa PDEA leaks. Natabunan, mga kababayan, ang issue ng pulburon-pulburon di umano. Accountability doon sa constitutionality of the 2025 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ Admar, mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madali ang at saka puwersadong pag-proceed na pag-sign ng impeachment na yan. Ewan lang natin, mga kababayan, sumunod ba sila sa
proper rules, mga kababayan. Parang thief in the night na lang ginawa, di ba? Di ba dapat bago magbotohan ng impeachment, dadaan mo na yan sa Committee on Justice, dyan sa Kongreso? Hindi parang direkta ng pirmahan agad, mga kababayan. Wala ngang hearing, minadali. At last day pa talaga ng session nila. Nag-order ang Supreme Court na mag-explain, pinag-explain si Lucas Bersamin. Yan Bersamin, animal. Isa din yan sa mga animal ngayong karakter, mga kababayan. Yung executive secretary tungkol sa GAA, the most corrupt budget The most corrupt in the entire budget. history of our country. Pati na nga si Drilon. Pati si Drilon, napamangha, mga kababayan. Wow! Ito na ang pinakakurakot, in fairness. At ito yung mga kababayan, mayroon pa nga yung mga issue sa corruption si Drilon, Pati siya, napamangha. So nagpapanik na itong mga This is the most corrupt budget. ito. Yung mga magkakakunsyaba yan. Tingnan mo ang akla, mga kababayan, And if you think Nakita nyo ang sa ABS-CBN? Sa aklayan, Ang sabi, mga kababayan, na pambubuli daw yung pagsasabi nyo ng iwi, nabingi ang mukha ni akla dahil na-stroke daw siya, mga kababayan. Kaya daw tumagilid yung kanyang bunganga. Itong aklang to, na-stroke na pala ito. Second life mo na pala yan, akla. Tapos, ginamit mo pa sa kabalbalan. Mio animal. Gayon pa man, hindi kami naawa. Akla. Dahil yung pinagagawa nyo sinisira nyo ang ating bansa. Kahit pa naglupasay ka na dyan, wala kaming awa na mararamdaman sa iyo, akla. that there is a Ayan, palakpakan. 150. between the legislative and the executive. That's no longer true. Hindi na totoo yan. Ang buhok, no? Parang si Hitler, mga kababayan, ang estilo. Tingnan nyo. That's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos. Talaga. Na dinidepensahan niya. Utal-utal. Yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi. Diba, sabi niya na ayaw ko ng impeachment, storm on the teacup, tapos yung mga buhayan ng mga kababayan, we express support, naglabas na ng manifesto, mga kababayan, na sinusuportahan daw si BBM sa kanyang panawagan na ayaw ng impeachment. And then, nanguna sa pagpirma ang kanyang anak na si Sandro Marcos, aka Jake Cyrus, mga kababayan, Charis Pempenko, animal. Diba, mayroon siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag ka-drug addict ang kaharap mo Careful. At least, pero hindi tayo kasali dyan, mga kababayan, na kayang panindigan niya ni Lauren Badoy, mga kababayan. Pero ang atin manawagan muna tayo ng hair follicle tactics. At least na Lauren Badoy, mga kababayan, negatibo na. Diba, si Ka-Eric nga kalbo, negative. At si Atty. Busantog, negative sila. Hair follicle. Ang mga drug addicts kasi, bilang doktora, sasabihin ko ito, akala nila. Pero insider yan sila, mga kababayan Close sila ni PRRD at alam nila, mga kababayan, ang anong katotohanan. Meron silang mga nakita na siguro mga ebidensya. Kaya masasabi nila yan, mga kababayan. Nakakaloko sila. Akala nila ang smooth nila, di ba? Smooth. Habang nagsisinungaling sila, akala nila ang dami nilang naloloko. Akala niya, ang dami niyang naloloko. Feel niya, mga kababayan, na bilib sa kanya yung taong bayan, no? Dahil, siguro, ipapakita sa kanya na kanyang mga amuyong, mga kababayan, Uy, ang taas ng survey mo result, trust rating, Diyos mio. Isa pa yan, survey, mga kababayan. Isang malaking kabudulan. Wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos. Parang kahalintulad nung... Tingnan nyo sa mga comments. Nung drug bust, the biggest daw, di ba? Nakakaawa sila tignan nun kasi walang naniniwala, di ba? Walang naniniwala. Yung kahapon, yung procedures na yan, makikita mo na it was a government that's panicking. Nagpapanik sa Ano nang gagawin natin? At kasalanan at krimen, high crimes ninyo sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. Talaga. Pambababoy. Nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So, but the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Correct. Pinawasak nitong Bongbong Marcos na ito ang Pilipinas. Ngunit meron pa tayong hudikatura. Supreme Court. Meron pa tayong yan, no? So, and I will tie it up again with the CPP, NPA, NDF. Talaga lang, yung CPP, mga kababayan, no? At yung mga legal funds nila, mga makakaliwa, tuwang-tuwa sa pagka-impeach si VP Sara.
Ay, Diyos me. Nandyan po, itong mga ito are puppets. They're mere puppets. Of course, they're greedy. Of course, they're corrupt. Of course, they're of course, they want that impeachment. Oh, clap, clap, clap. But you can clap. see, no? Oh, Raulul Manuel, grabe. Tapos si, mga kababayan, si John Ray. si Francine Castro. Oh. Woo, woo, woo. Kulang na lang mga kababayan, hubad ng t-shirt, tsaka woo, woo, woo. O, ganyan. Diba, walang Si John Ray. Sino ba si John Ray? Bakit? Diyos me, Franz Castro. Hindi aksidente na nandyan sa loob si Franz Castro ng ACT, si Arlene Boses ng Gabriela at Pa-deny pa sila mga kababayan nung una, no, nung napicturan sila ni Tambalos-los na nag-meeting na. Wala kaming pinag-usapang impeachment, wala. Ano ngayon? John Ray Castro, Franz Castro, sinungaling. si Raul Manuel ng Kabataan. Hindi aksidente na nandyan yan. At napakababoy ng Kongreso ngayon. Napakababoy! Of course, malaking bagay. Of course, baboy din ang kanilang leader. Speaker of the House ay napaka-corrupt at ganid. Hybrid! ng baboy daw at buhaya. Malaking bagay yon. You can bet na kasama dyan sa pagmaniobra at pag-manipulate, no? Dyan sa, ang mangyaring ito, bakit? Para magalit ang taong bayan ng sobrang galit sa gobyerno. Hindi ba tayo galit na galit sa gobyerno ngayon? Parang naggagamitan sila mga kababayan, no? Itong grupo nila, Tambalustos mga kababayan, ginagamit ang NPA, nagpapagamit din naman sa mga NPA dahil sa kanilang pamumulitika. Di bali nang masira ang bansa. Basta, unahin natin itong pamumulitika. Diba? So, at ano pa, we are looking at a government that is on the brink. Ang animal na panot mga kababayan, si JJ Suarez. Diyos mio. Parang kung sinong hari, no? Of collapse. Ano ba ang goal ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba yan? Yan ang pinaka-goal ng CPP, NPA, NDF. Kapag tapos na sila kay Sara Duterte mga kababayan, ang titirahin ng mga CPP, etong sinangagba, sinatamba mga kababayan. And by that time, bahala na sila sa buhay nila. To bring the to weaken government and to collapse it so that they can take over. Correct. This is what we're seeing right now. Magkakadikit po lahat yan. Mga baboy. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.